Bablog ka ba? Vlog ka? Hindi ka naman nagsasalita sa vlog. Gagawin na lang kita ng voice over. Hello guys! For today's video ay gagawa nga pala tayo dito ng creamy cheese burn. Kung nakikita nyo dito guys, gumagawa ako dito ng bawang or naghihiwa ako ng bawang kasi magluluto nga pala tayo dito ng mani. At pasensyahan nyo na ako guys kasi ngayon lang ako nag voice over. Ito nga pala yung maning binili namin ni Chris sa Pilipinas. So ba't naman nga pala ang tawag dyan? Tapos nagdagdag ako ng maraming bawang at nagtupili rin ako ng aming sinampay kasi nga napakakalat dito sa bahay. At pagkatapos guys, pinirito. Magprito na pala tayo dito ng bawang. Mas maraming bawang guys, mas masarap kasi ayun napapalasa dyan. So ayun guys, hintay na lang natin itong kumulo at maging golden brown. So ayun, golden brown na siya. So dito guys, sa ating bawang, hindi natin siya gaano susunugin kasi pag nasunog yan, medyo nga mapait. At dito guys, ipapatiktik natin ng mantika para hindi mamantika ang ating mani. Ayun guys, kapag napatiktikan na natin ang ating bawang, pwede na natin ilagay yung ating hinubad na mani. Hubad na mani. So guys, sa pagprito ng mani, dapat mahinang apoy lang. Kasi kapag nasusunog yan, mapait yung lasa. At dito guys, medyo okay na ating mani. Halo-haluin lang natin sa mantika. Kapag napiprito tayo ng mani, maggagawa muna tayo ng lalagyan ng ating creamy cheese burn. Ito nga palang papel na to guys, hindi yan pang bake, galing yan sa air fryer, so hindi siya maganda pang bake. Ang ginawa ko, sinend ko si Chris sa baba para maghanap ng baking paper. So bali guys, wala sa bakalang baking paper, matik yan. Kaya ang ginawa ni Chris, pumunta siya sa kabilang flat. Dito nga pala sa Middle East guys, hindi kayo mawawala ng pera o hindi kayo mananakaw ng pera. Ang mananakaw lang sa inyo mga gamit sa kusina. So yun guys, bali dito, pumunta siya sa kabilang flat para maghanap, pero wala talaga. So yun guys, wala kami nakuhang baking paper. So ayun na lang gagamitin namin, papel galing sa may air fryer. Ayusin mo na lang yan. So yun guys, wala kaming no choice. Ang gagamitin namin ditong papel ay galing nga sa air fryer. Tignan nyo, napakahirap i-fold. Dapat talaga to baking paper. Ayan nga pala guys, ang aming mga ingredients. Lalagay tayo ng itlog, baking paper, baking powder, baking paper, lahat for baking. Hindi ko na alam. Ito nga pala guys, habang nasi-search ako paano mag-bake ng creamy burnt cheesecake, stock si Chris, panay nga tanang mani. Mahilig talaga sa mani ito. So yun guys, balik na tayo sa proseso. Meron nga pala tayo ditong 2 cups of sugar. Ayan, dadagdagan pa natin ng konting asukal para sa may mga diabetes. So yun guys, lalagyan nga pala natin ng 2 kutsaritang harina ang ating baking. So yun guys, pag mag-bake ka nga pala, kailangan mahaba ang pasyensya kasi napakadaming kailangan gawin. Ito nga pala guys, isi-set up na natin ang hand mixer kasi kapag wala kayong hand mixer, mahihirapan kayo dyan. Dito nga pala guys, gamit tayo ng 1.5 cream. All-purpose cream nga yan. Nandito nga pala guys, ang isi-cellphone ako kasi nakalimutan ko paano ulit gawin. Malaking tulong talaga ang mga TikTok, YouTube para malaman mo kung paano ka mag-bake. So meron nga pala ako ditong Philadelphia cream cheese. 2 nga pala ang lalagay natin. At ihahalo na natin yan gamit ang ating hand mixer. Dapat maganda ang pagmimix nyo kasi kapag hindi maayos ang pagmix, magbubuo. So guys, na-mix na natin siya na maayos. Pwede na natin siyang lagyan ng sugar. Susunod naman guys, lalagyan na natin yung baking powder. Tapos ilalagay na natin tong itlog. Huwag mo kalimutang bati-batiin. Sarap! Gago! So yun guys, hahalo na natin ng itlog, vanilla syrup, at hahaluin ulit natin yan hanggang sa maghalo-halo. Ano daw?
So yan guys, dito unlimited halo tayo kasi meron tayong mixer. Dito guys, habang hinahalo na natin to, lalagay na natin ang ating cream para mas malinamnam at masarap ang ating ginagawang cheesecake. So guys, sa part na nga ito, inilagyan ulit natin siya ng harina. Nga pala guys, nilagay na natin lahat ng ingredients. So i-mix-mix na ulit natin yan. So bali guys, dito isasali na natin yung sa lalagyan at make sure na masasala natin ng mabuti para hindi magbuo-buo at maganda ang kakalabasan ng ating creamy cheesecake. So guys, dito nga pala naglagay pa kami ng molder kasi meron nga pala kaming tira. Ayan, napakadaming tira kaya ang iniisip ni Kim hindi siya kasya sa molder, ilalagay na lang namin siya sa lanyera. Dito naman ikakat namin yung sobrang papel para hindi siya masunog kasi ilalagay natin to sa oven sa loob ng 1 oras. Kailangan nga pala yung oven nyo naka-preheat na at ilalagay nyo siya sa 140 degrees. So sa unang try namin, ilalagay muna namin siya ng 45 minutes dyan. Habang nag-aantay, maghuhugas muna tayo ng plato. So since matagal nga maluto ang ating creamy cheesecake bird, magluluto muna tayo ng pasta para sa ating dinner. Kadalasan kasi kapag off namin, ganito ang ginagawa namin. Nagluluto kami ng ulam, nagbe-bake, naglilinis, naglalaba, at naghuhugas na rin ng plato. So yun guys, malambot ang ating pasta. Isasali na natin ito sa strainer. Dito magpapainit na rin tayo ng mantika. Dito nga ay nag-iisip pa ako kung igigisa ko ba. Kapag nagisa mo na yung bawang, pwede mo na ilagay yung hipon, lagyan mo ng asin, at halo-haluin mo lang. Habang nagigisa nga tayo guys, pwede na nating i-check yung ating creamy cheese kung okay na ba. Dito ay aalisin natin yung maliit na creamy cheesecake kasi iba yung temperature at iba yung oras ng luto niyan kasi maliit. So since hindi pa siya okay, ibabalik natin siya, dadagdagan pa ulit natin ng ilang minuto para maluto na maigi. Dito naman ay babalik tayo sa ating niluluto. Nilagyan ko na nga pala ito ng chili flakes. At dito naman, inutusan ko si Chris kuhain yung parmesan cheese kasi nga ayun yung magpapalasa sa ating pasta. Kung magluluto kayo ng pasta, kailangan may parmesan cheese kasi hindi yan maglalasa. Yun dahil mainipin ako, lagi kong chinecheck yung ating creamy cheesecake. Medyo okay naman na siguro siya. Pasensya na kayo guys kung pakat-kat yung video ko. May papunta dito, may papunta doon. So bali dito yun, nilagay na natin yung pasta, nilagay natin ng tubig, nilagay natin parmesan. Ayun, balik na naman sa creamy cheesecake. Ang gulo talaga ng video ko. Dito guys, bali tinanggal na muna natin yung maliit na creamy cheesecake at titignan na rin natin tong malaki kung luto na ba siya. Pasensya na po kayo sa videographer ko. Minsan magulo talaga utak nito. Luto na nga pala ang aming creamy cheesecake. Bibidyohan ko muna. So guys, sa part na to, kumakain na kami at yung creamy cheesecake inilagay muna namin sa ref. Tignan mo naman dito si Chris, 2 subo lang isang mangkok na pasta. A few moments later. Dito naman sa part na to guys, gabi na to. Kakainin na namin yung creamy burnt cheesecake kasi kakatapos lang namin dito mag-dinner. Ayan, medyo okay na nga siguro siya. Dito medyo nahirapan kami tanggalin sa papel kasi dumikit. Perfect. Dito ay tinikman na nga namin at masasabi namin masarap ang aming nagawa. Sarap. Yan yung makakuha. Tapos, sarap. Kung i-rate ko yung nagawa namin, sa lasa, 8 out of 10 siya. Pero sa itsura, yung pagkasunog niya, 3 out of 10. So guys, sa video na to, sana may natutunan kayo kung paano magluto ng burnt creamy cheesecake. Para sa amin, hindi naman siya perfect pero masarap talaga kasi kami yung gumawa. So yun guys, picturean ko na muna bago ako magpaalam. Paalam!